niyo pong napanood ang aming segment na Ang Pangulo Ko. Na bahagi ng advokasya ng UNTV sa pamamagitan ng programang ito na nagpapaalala at may layuning makatulong sa publiko na makapamili ng mga karapat-dapat na susunod na leader ng ating bansa. Magandang gabi mga poll watchers ng bayan. Ako po si Atty. George Owen Garcia. At ako naman si Jose Castigador Jr. or Jocas for short. At ito ang Political Watch. Kontrobersya sa mga kahong ipinapadala ng ating mga tinaguriang bayani ang naging laman ng balita nitong nakaraang mga araw. Tinatawag natin itong balikbayan box na karaniwang may lamang kape, damit, sapatos at tsokolate. May nilalagabag nga pang batas kung ito ay bubususin ng mabuti. Mga imported na produkto, nga lamang ba ang laman ng mga kahong ito o may mas malalim itong simbolismo? Upang tulungan po tayo sa ating talakayan, ay narito na po sa ating tabi ang aming mga panauhing ngayong gabi na sina Ma'am Sol Pillas, Secretary General of Migrante International. Good evening, ma'am. Magandang gabi po sa inyo. And welcome to Political Watch. It's a pleasure po. At kasama po niya, representative of the Bayan Muna Party List Group. Walang iba kundi si Congressman Carlos Isagani Caloy Zarate. Good evening, sir. Suki card holder. Magandang gabi po sa ating mga tagapanood. Magandang gabi, Jocas, at magandang gabi, kompanyero, George. Tito Jo, ako na munang magtatanong kay ma'am. Ma'am, kayo naging OFW pala sa ating pakikipagkwentuhan kanina bago tayo nagsimula ng programa. Apo. Yung balikbayan box, para sa isang katulad po ninyo ng OFW, ano ang simbolismo niyan sa inyo? Ano, nung kayo ay nagpapadala sa atin sa Pilipinas dito, ano ang pagpapahalaga nyo na ibinibigay doon sa balikbayan box? Napakalaki po. Hindi lamang po yung mga items na naandon, kung hindi naandon din yung pagmamahal. Habang binabalot po yan, ito para kay ganito, talagang lalagyan mo na ng pangalan yan, babalutin mo yan, kung iyan ay babasagin, o maaaring mayupi. Maselang. Opo, babalutin niya ng ekstrang damit para hindi siya masira. Pero may nabibili na naman ganung gamit dito sa Pilipinas. Bakit kinakailangan pang pagsama-samahin lahat doon sa balikbayan box? Depende po yun doon sa gamit eh. Kung minsan po tayo mga Pilipina masyadong sentimental, pagka ito ay bigay ng isang mahal mo sa buhay, alam mong pag-iingatan niya yan. Kaya doon sa asiste ng pag-iimpake ng ating mga kababayan, kasama po doon ang pagmamahal. At pag-alaala habang iniimpake mo yan, ako matutuwa siya nito. Yung ganoon. Kaya pag binuks, at tapos, para magkasya siya doon sa box, talaga pong yung kahit yung pinakamaliit na espasyo, sisiksikin yan kasi kinakailangan din namin i-maximize yung paggamit ng kahon para po yung aming ibabayad ay masulit doon sa bayad noong kahon. Kung bubuksan yung kahon? At pagka po hindi kasi siya siksik din, may tendency po na kumalog-kalog yan, mababasag yung lahat laman. At masisira lahat ang laman. Kaya pagka yan po ay binuksan, pag iyan ay nabuksan, once na nabuksan, angatin mo ang isang bagay dyan, hindi mo na po yan maibabalik sa dati niyang sikip, sa dati niyang ayos, sa dati niyang salansan. Maisasara mo uli ang kahon na yan, pero iyan po ay maaaring merong mababasag at merong mawawala na doon sa mga kahon na yan. Kaya doon sa pagkawala ng mga items na yon, masama po ang loob namin. Minsan po, naranasan ko na, bakit wala yung ganoon? Para may magtatampo Meron pa yan ng kamag-anak. Opo. Tapos, kaya yung iba, para hindi na magtampo, lalagyan na ng pangalan. Talagang sisikapin ng ating mga OFWs na lahat sila meron. At least, yung thought na, uy, naalala akong padalhan ni Sol. At yun ay talagang i-safe keep ng matagal. Yes. At isang alaala yun ng isang pag-abroad ng isang kapamilya. O kaya, something na katulad ko, after 28 years, andito na ako. Meron akong inimpake. Kung hindi ko yun iimpake ng maayos, maaari siyang mabasag. 2 pirasong crystal glass na bigay sa akin. Okay, iuwi ko na to kasi baka mabasag. At least doon sa Pilipinas,
maitatago yan dun sa aking Hanggang ngayon ay aparador. naandyan pa yan. Opo. At pag nakikita mo, naaalala mo yung panahon na Oho, 28 kung years sino kang yung nasa nagbigay sa akin Ayun, noon. opo. Yung gano'n. Hindi ko siya ginagamit sa pang-araw-araw. Gaano katagal normally? Kasi siguro naman, karamihan sa atin mga OFWs, Opo. it takes quite some time bago nila mapuno Ay, opo. yung isang box na yan. At siyempre, paghihirapan muna, kakayod ka muna, magtatrabaho ka muna, and then unti-unti, mamimili ka. Totoo po yun. Sa inyong experience, on the average, gaano katagal bago mo mabuo yung isang balikbayan box na yan? Opo. Ganito po yan. Kung minsan po, mga 2 years. Or buwan? Ipaplanuhin mo ngayong Planuhin taon mo. na to, magsisend ako ng door-to-door. May mga ilang items ka na. Pero dahil hindi pa Puno. mapupuno yung box, sayang, masisira. Kaya, tsaka na lang. Usually po, inaabot 2 taon. So, Kung meron unti-unti, man po, unti-unti yung unti-unti pamimili. po talaga yan. Kasi magpapadala ka pa ng pera regularly every month, di ba? Opo. Hindi naman pwede para na lang yan sa Tapos pasalubong. Oh. yung pong aming ibinibili doon, iyon yung tinitipid namin sa aming sarili. Na talagang, hindi na muna ako bibilhin ko na to kasi sale. Makikita mo. Nag-aabang sa sale pa. Opo, nag-aabang po kami ng sale sa mga supermarket, sa mga tindahan na kung saan ay bigla naming makikita, mapapadaan ka, uy, mura to, conversion na yan. Yan ganoon. O kaya Ay, sige, bibilhin ko na to. nabigyan ni madam, ni ma'am ng isang regalo na talaga namang dapat magagamit mo, ipapauwi mo na lang. Yan po. Sol, kailangan ko, eto na yung, may mga damit ako. Alam ko maayos pa to. Ngayon, kung ayaw mo, pamigay mo na lang. Hindi kasya sa akin. Kasya kay ate, kasya kay nanay, kasya sa hipag. Yung ganun eh. So, ibig sabihin, ma'am, Sige, I'll take this. Yung ganoon. Kukunin dahil ko to. matagal bago mabuo nyo ito. Opo. Kung at the very least siguro ilang buwan hanggang sa 2 taon nga na sinasabi mo. Pinaka-regular na po, once a year. Tapos mabalitaan mo na magkakaroon ng random inspection and therefore yung sinabi mo nga kanina Na pwedeng may masira. Pwedeng may mawala. Dahil mawala. alam naman natin sa ating sistema talaga Opo. may mga nawawala. Oo. So, tama po ba sabihin na kaya nga lalong tumindi ang galit ng ating mga OFWs? Totoo po yun. Talaga pong magagalit at magagalit. Kasi nga po, pag ang offer sa amin ng mga door-to-door companies, magpadala sa kanila kasi garantisado yung box nila, hindi mawawalan. Hindi mawawalan yung box namin. And Hindi dati siya wala naman tayong masisira. balita, di ba? Opo, Dahil wala ang namang pwede ganun. mo lang sisihin dyan, yung forwarder, di ba? Opo. Pero pag dumali ito sa customs, ibig sabihin, pwede magturuan. Yes, yun Pwedeng po sabihin yun. ng mga taga-custom, sa brokerage yan. Oho. Pero kung- forwarder yan. Wala na kaming, kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pero Congressman, hindi ba, obligasyon din naman at saka karapatan din naman ng customs. At ako, doon ako sa linya ng customs. Nasabi niya, karapatan naman, nakalagay naman sa Customs and Tariffs Code, na mabuksan ang mga balikbayan boxes na yan. Upang number one, baka may mga prohibited Kontrabando. goods dyan, katulad ng halimbawa, meron niyang drugs, o kaya may mga baril dyan, o kaya mga ibang bagay na kontrabando na pinagbabawal sa ating batas, o talaga namang taxable na goods. So, hindi ba, hindi naman natin matatanggal sa customs yun? Hindi naman natin dinidebate yan, kumpanyero, na meron niyang karapatan. No? Dahil batas yan, na lahat na dumadaan sa aduana, kailangang dadaan sa inspeksyon ng customs. No? Pero ang sinasabi natin dito, bakit ba ang pinagdidiskitahan ngayon ang ating mga OFWs? Na alam naman natin, napakalaking problema ng aduana ngayon, itong bilyon-bilyong pag-smuggle ng mga bigas, ng mga used cars, langis, at kahit na basura. So, pagka container van, pikit mata. Oo, kahit na basura, ini-import na natin yung basura ngayon at pipikit mata ang aduana, So, ang sinasabi naman natin, kung sa usapin ng balikbayan boxes, bakit hindi nila gagamitin yung bilyong-bilyong pondo, para sa mga X-ray machines, Kasi kung sabi nila ay merong mga smuggled drugs diyan, parts of guns and etc. Kung meron kang X-ray machine or meron kang K9, K9 unit, at yung mga kaduda-duda, ayun, pwede mong i-subject sa pagbubukas. Without need of opening it first. Yes, Ng random inspection. Pag may nakita na, saka na. Saka na. At saka, Dahil talaga yun. may kontrabando Di ba? So, yun yung ina-announce nila ngayon, na meron ng mga protocols. At kailangan merong representative from OWA. Sabi nga namin, dapat yung pinapadalhan, andyan din, pagbubuksan.
Pero ang nakapagtataka dito, kumpanyero, Apo. at Jokas, nag-establish sila ng protocol at ito ay sasangayunan nito ni Ma'am Sol. Hindi naman nila winidraw yung tinatakda nilang revenue target ng aduana na manggagaling dapat sa balikbayan boxes na 600 million. Correct. So ibig sabihin nito, nitong mga darating na mga araw, I can always say na pagdaan sa x-ray machine, kaduda-duda ito, Kaduda-duda, buksan namin dahil naghahabol sila nitong 600 million. So sinasabi namin, bilyon-bilyon, itong malalaking mga Yung smugglers, nawawala. talagang smuggled ito. Ang ekonomiya natin ay talagang sinasabotahin ito. This is economic sabotage. Ang pinag-iinitan, itong ating 2.3 million OFWs na hindi naman ninegosyo yan. Minsan nga sir, minsan hindi naman talaga OFW, yung minsan yung mga migrants at saka Yes. yung doon nilang nakatira, nagpapadala din naman sila kahit na hindi sila yung talagang balikbayan in the real sense of the word. Yes. Pero Congressman, ang sabi naman itong Bureau of Customs ng kanilang pinuno, buti nga naging issue itong balikbayan kasi may proposal na ngayon sa Senado na yung tataasan na yung magiging tax exemption sa halip na $500, ngayon gagawin ng $2,000. Di ba? So dahil sa ginawa namin, di nabigyan ng attention ngayon ng balikbayan boxes. Palusot na lang yan, kumpanyero, kasi nahuli. Kasi sa totoo naman, kahit hindi pa lumabas itong issue na ito, ay meron ng mga panukalang ganyan. Nataas dahil Antiquated na. Antiquated. 1987 pa itong EO206, if I'm not mistaken, na ginawang 10,000 yung exempted. So, ang panukala nga namin, gawin itong 50,000 at least pesos. Para, at itong sobra nito, yun lang yung pwedeng i-tax. Pero sa usapin na ito ngayon, itong pagbawi. Kasi malala natin, ang response kaagad ng Malacanang, suportado kaagad nila. Si Commissioner Lina. Tama yun, nagpapatupad lang ng batas, ganun daw sa tuwid na daan. Pero nung makita nila na meron namang talagang adverse reaction, Sobra ang galit. biglang kumambyo at bumawi. At yung mga panukala ng mga ating mga migrant workers at ng halimbawa ng Migrante International, bigla nilang inadapt. Pero meron ding patago, hindi winidraw yung kanilang revenue target na 600 million. Congressman, having said that, sabi mo nga, nag-about face. At mismo ang presidente, inutusan si Commissioner Lina. Sa tingin nyo ba mawawala ang galit? Lalo na lang ating mga OFWs at kanilang pamilya? Or ika nga, this will all die down? Or ika nga, mananatili ito hanggang ika nga makaapekto nga sa mga kandidato ng administrasyon sa darating na halalan? I think, Jokas, this is just the beginning, dahil masyadong minamaliit ng Aquino administration ang kakayahan ng mga OFWs. In fact, bukas, magkakaroon sila ng kampanya na zero remittance. Ay mukhang minamaliit din ng Aquino administration na it will not affect it will have no adverse effect sa ating economy. So, Para bang para bang lalong sina-challenge. Sina-challenge sila. Lalong magagalit, di ba? I think so. Pero Ma'am Sol, hindi kaya naman talaga itong mga balikbayan boxes nagagamit sa smuggling. Lalong-lalo na ng mga unscrupulous individuals na... Lalo na illegal drugs. Siyempre, ito hindi masyadong tinitingnan ng customs Mag-check man, random pa. So, hindi ba, parang from the point of view of the government, protektahan din naman ang ating estado sa smuggling. Sa totoo lang po, kung sinasabi nilang ginagamit ito, magbigay muna sila ng kanilang mga basihan. Asan ho yung nakikita nila. Tapos lahat po ng mga balikbayan boxes na to, may pangalan ng sender tsaka ng consignee. Kung duda nila, edi tawagin nila yung consignee. Para sabihin nila, tama po yung sinabi ni Congressman na hindi dapat sa harapan ng OWA. Sino ang OWA? Para magsiguro doon. At hindi naman may nila alam pangalan yung... ng consignee, may telephone number. Tawagan nila or sumama sila doon sa forwarding company para i-deliver sa bahay, doon nila buksan. Tsaka accredited Sabay nila. Para Di ba? makita Accredited nila. nila. Sabay huli. Sabay huli, sabay aresto. May mga pangalan po yan eh. Ibig sabihin- Kaya para sabihin na ito ay mga smuggled goods, talaga namang tutol kami doon na patahin ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa mga smuggled goods. Pero naandun lahat ang buong pangalan. Andun lahat ang address. Kaya walang itinatago ang mga OFWs pagdating dito sa kanilang balikbayan At boxes. ibig sabihin, walang matino na OFW na magpapadala sa kanyang mga anak, Yes. di ba?
na may droga yan. Yes. O may kontrabando dyan dahil malamang, kung magkahulihan, kulong. Oo, Pero alam Congressman, namin ho Apo. yan na dumadaan sa x-ray kung saan bansa kami nagmumula. Doon pa lang sa Like kanila. Sa Hong Kong, Doon pa lang. hindi na ho yan makakalabas. Pero ito, Sa aking takot ng ating mga kababayan na ma-jeopardize yung kanilang Trabaho. stay doon, yung trabaho doon. Maliban sa makulong pa. Opo. Ayun, siyempre. Pero, Congressman, na bago mag-break si Tito Joe, ang isang katanungan ko po sa inyo, hindi naman sa kaya itong kadahilan na nagsimula lang ang pulot dulo nito, ay yung wala tayong tiwala sa ating Bureau of Customs at sa mga namamahala nito. Yan po ay sasagutin ni Congressman Zarate after we pause for a short break. Magbabalik po ang Political Watch. Diyan lamang po kayo.